Uuwi ka sa inyo bukas, kaya marapat lang na magsaya ka ngayon. Malakas ang mga pangangantsaw ng mga kaibigan ni Linsay. Lumaki bilang isang Manila girl ang dalaga, kaya naman sanay siya sa ganoong rotation ng buhay. Ngunit tulad nga ng sabi ng kanyang kaibigan, kailangan niyang bumalik sa kanilang probinsya kung saan nakatira ang kanyang mga magulang para humalili sa pagmamanage sa maliit nilang negosyo. Tingin ko, ikaboboring ko ang ideyang ito ni Daddy. Napapailing na anang dalaga tsaka nilagok ang panibagong shot na binigay ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nagpasukan ng 4 na lalaki at ang isa sa kanila ang siyang umagaw ng atensyon ni Linsay. Isang gwapong moreno at matangkad na binata. Kapares ang maskuladong katawan nito ang nagpabuhay ng dugo ni Linsay. Sa isip niya huling gabi naman na ito, kaya pumasok sa kanyang isipan na gumawa ng bagay na hindi niya pa nagagawa sa buo niyang buhay. I want him. Anya sa kaibigan niya, tsaka itinuro ang pake na lalaki na ngayon ay nasa bar counter at nakikipag-usap. Kaagad na humanga ang mga kaibigan ni Linsay dahil ito pala ang unang pagkakataon na curious ang dalaga sa binatang tinuturo nito. Itinuturing siyang siya ang pinakamatino sa kanilang magkakaibigan. Kaya labis na ikinagugulat ng mga kaibigan niya ang kanyang nais. Kaya mo? Gatong ng isa. Oo naman no. Mapanghamon kung sumagot si Linsay. Pag-initin lang natin sa upuan. Nakangising ani Linsay. Palibhasa ay marami nang naiinom na alak, kaya naman ganun na lamang ito kung makapagbitaw ng salita. Hindi na nga inalis pa ni Linsay ang kanyang paningin sa binata na nakikipagkwentuhan sa 3 pang lalaki na kasama nito. Dumaan ang segundo, minuto at syempre oras. Hindi na dinagdagan pa ni Linsay ang kanyang nainom habang tinatarget ang binatang si Arkin. Mula din ito sa marangyang pamilya na tinitingala mula sa probinsya hanggang dito sa Manila. Palibhasa nga'y tumatakbo sa politiko, kaya naman marami ang nakakakilala dito. Naispatan kaagad ni Linsay ang pagtayo ng binata sa kinauupuan nito. Napakadalang magkamali ng hinala nito at tama nga ang kanyang tansya. Lumabas si Arkin sa bar na iyon at dumiretso sa kanyang kotse. Nakaagad namang sinundan ni Linsay. Kaagad siyang kumatok sa bintana ng kotse ni Arkin. Wanna play with me? Mapang-akit ang naging tugon ni Linsay, maging ang mga titig nito na kaagad namang nahulaan ni Arkin. 30 anyos na si Arkin at sanay na sa ganitong laro. Sa isip niya wala naman siya sa kanyang baryo, kaya bakit hindi niya tutukain ang palay na lumalapit sa kanya? Pinagbuksan ni Arkin ng kotse ang dalaga. One night lang ha. Malambing na ani Linsay sa binata hanggang sa dahan-dahang gumala ang kanyang mga kamay sa balikat ng binata. Mapang-akit ang kanyang mga tingin habang nakatuon iyon kay Arkin. Kaagad na inabot ni Linsay ang labi ng binata na hindi naman ito pinagdamutan. Naging mainit kaagad ang mga tagpo ng mga labi nila hanggang sa bumaba ang mga labi nila. Naging masigasig at mapaghanap lalo na ang binatang si Arkin. Dulot na lang din ang alak kaya naman kaagad nang nawala sila sa ulirat. Natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na wala ng mga saplot at gumagawa na ng makasalanang paraan. Aalis na sana si Linsay sa ibabaw ni Arkin pero pinigil niya ang dalaga hanggang sa mailabas niya ang pinaghirapan niya sa loob ng dalaga. Hihinga-hinga silang dalawa hanggang sa bitiwan ni Arkin ang dalaga. Kapwa-hingal sila at wala na halos sa wisyo. Pikit pa ang mga mata ni Arkin habang si Linsay ramdam ang kirot sa pagitan ng kanyang dalawang hita. Matapos na makapagpahinga ni Linsay ay kaagad na bumalik ang kanyang ulirat at huli na para mapagtanto ang kamaliang nagawa niya. Pasado 2:00 na ng mahimasmasan siya. Lalaking hindi niya kilala ang kaagad na bumungad sa kanya. Napangiwi siya ng mapagtanto ang nagawa niya. Paulit-ulit siyang umiling na para bang nagsisisi. Maingat ang kanyang naging paggalaw. Isinuot niya ang kanyang pangibabang saplot pati na ang maiksi niyang palda. Siniguro niya na maayos siya bago bumaba ng kotse. Sunod-sunod na napamura si Linsay nang magising siya kinabukasan. Mula sa pangyayari kagabi, nakauwi na siya sa bahay na tinutuluyan. Kaya lang ang problema, ngayon ang schedule ng tiket niya pasakay ng barko pauwi sa probinsya. At kaunting minuto na lamang talagang malilate na siya. Bakit ba kasi nakalimutan kong mag-alarm?
Stress na stress siya habang sinasambit iyon. Dahil sa pagkataranta, hindi niya na naisip ang mga nangyari sa kanya mula kagabi. Segundo na lamang at malilate na siya nang sa wakas ay narating niya ang pier kung saan naroon ang barkong sasakyan niya. Nakahinga ng maluwag si Lindsay nang makaupo siya. Doon lang unti-unting nanuot ang sakit sa kanyang ulo pati na ang mga nangyari sa kanya. Kaagad niyang kinuha ang phone niya para ipaalam sa mga kaibigan niya na nasa barko na siya patulak sa probinsya. Itinaas-taas pa nga ni Lindsay ang kamay niya para kumuha ng signal at sa wakas ay nag-send ang kanyang mensahe. Napalinga siya sa kabilang upuan kung saan naroon ang isang pamilyar na lalaki na nakatingin sa malawak na kulay asul na karagatan. Tuloy ay gumunita sa alaala ni Lindsay ang mga nangyari sa kanya sa kotse ng estrangherong lalaki. Napaawang ang kanyang labi nang maalala niya na hindi na siya berhen tulad kahapon na dahil sa alak kung ano-ano ang pinaggagawa niya na naibigay niya na ang sarili sa estranghero na hindi niya alam kung sino at taga saan. Hindi na lamang pinansin ng dalaga ang taong iyon. 4:00 na ng hapon nang makarating siya sa probinsya ng Bataan. Bagong muka. Siyempre, sentro siya ng atraksyon. Hindi na kasi siya tumawag sa magulang niya para sunduin siya. Sa halip, nag-commute na lamang. Sakto naman nasa labas ang kasambahay nilang si Miring. "Naku ma'am, sir, nandito na po si Ma'am Lindsay." Malakas na sigaw nito habang hindi inaalis kay Lindsay ang mata. Pagpasok ng dalaga, galak na galak ang matanda. Palibhasay ito ang nagpalaki sa kanya, kaya't ganun na lang din kung mamiss siya nito. "Kamusta ka, iha? Diyos ko, napakaganda mo pa din." Anang matanda, tsaka niyakap-yakap ang kanyang alaga. "Ang mami po, ang daddy." Nakangiting ni Lindsay, tsaka sila naglakad papasok sa loob ng bahay. "Anak!" Malakas na tili ng mami niya, tsaka siya nito sinalubong ng mainit na yakap. "Mabuti naman at napaaga ang uwi mo." Iginiya siya nito paupo sa sofa para usisain ng mga naganap sa kanya sa Manila. "Pasensya ka na anak, sa'yo pa napataw ang responsibilidad ng daddy mo." "Wala naman pong choice ma'am, naiintindihan ko din naman po." Saad ni Lindsay, tsaka siya tumingin sa daddy niya. Spoiled brat ang dalaga ng mga magulang, lalo na ng kanyang daddy. Prinsesa nga kung ituring kong susumahin. Naupo si Lindsay sa kandungan ng kanyang ama. "Huwag kang mag-alala, aalalayan ka pa din naman ni daddy kahit na may sakit ako." Anang Ginoo. Hinayaan muna si Lindsay na makapagpahinga ng kanyang magulang bago ipakilala ang kanilang negosyo. "Dayuhin ang wine business natin, lalo na nila Governor Jimenez." Anang Ginoo habang sila ay nasa opisina. May nakaharap na sample kay Lindsay, bawat alak na pinoproduce nila at kung alin ang mabenta. Sa totoo lang ay naging mahirap sa dalagang bawat detalye. Lalo at ito ang unang beses niyang kumilala ng mga lasa ng wine kahit na ma-hangout siyang tao. "Wait lang dad." Napalayo si Lindsay nang akmang titikman niya yung alak na order ni Governor Jimenez. Malayo pa sa ilong niya pero halos masok ka na siya. "Bakit ganyan ang amoy niyan?" Singhal niya pa sa staff na nag-serve noon sa kanya. 3 buwan na siyang nag-handle sa business nila and it's running better. Madaming mga consumers ang nagdedemand ng alak sa kanila. Isa na nga doon ang gobernador ng Bataan na hindi pa nami-meet ni Lindsay. Balak nilang regaluhan sana ito ng espesyal na alak ngayong darating na kaarawan nito. Ngunit naging sensitive naman ang pang-amoy ni Lindsay. "Oh, anong problema? Masarap at mabango naman." Nagtatakang anang daddy ni Lindsay matapos itong tikman. "Ewan ko dad, I hate that smell." Napapailing na saad ni Lindsay. Sa totoo lang ay may mga napapansin na siya sa kanyang katawan, tulad na lamang ng paglapad ng kanyang balakang, kasabay ng pagiging sensitive ng kanyang pangamoy. "Magpa-check up ka na kaya, palagay mo?" Anang daddy niya. Tumayo si Lindsay. Binabalak niya na din iyon, sadyang tinatapos niya lang ang regalo para kay Governor Arkin Jimenez. Lindsay point of view. Nasa malalim akong pag-iisip nang madinig ko ang malakas na sigaw ni Manang, pati na ang sunod-sunod na yabag paakyat sa aking kwarto. "Lindsay, iha!" Nakaharap ako noon sa vanity mirror at nag-aayos ng aking sarili. Naimbitahan kasi ako sa kaarawan ni Governor Jimenez.
Hay nako, bilisan mo na daw ang pag-aayos at naghihintay ang daddy mo. Ayaw niya naman na malate kayo dahil nakakahiya. Maraming sikat na panauhin doon, kaya naman kung mahuhuli kayo, baka maging sentro pa kayo ng atraksyon. Alam na alam mo namang ayaw ng daddy mo ng ganoon. Ani Manang na ikinatango niya na lamang. Paglabas ay kaagad kong sinuot ang aking itim na dress. Medyo nahirapan pa nga ako dahil masikip iyon sa bandang tiyan ko. Tinignan ko ang aking sarili at doon ko na napagtanto na malaki na ang itinaba ko dahil sa maumbok kong tiyan. Alam kong magiging awkward ang aking outfit pero pinarisan ko pa rin ang aking dress ng cardigan para matakpan ang aking tiyan. Napakatagal mo naman anak. Simpleng selebrasyon lang naman sa bahay ni Gov ang dadaluhan natin. Sana hindi ka nagaanong nagpaganda. Ani daddy sa akin pagpasok ko sa kotse. Ikaw naman mahal. Natural lang dahil dalagang anak mo. Bukod doon ay binata din si Governor. Walang masama kung nagpapaganda siya. Depensa sa akin ni Mami na ikinairap ni Daddy. Alam ko naman na labag na naman ang kalooban niyan dahil nagkakampihan na naman kaming mag-ina. Inasahan ko ang simpleng selebrasyon na pinaglalaban ni Daddy kanina, kaya medyo tumaas ang aking confidence. Akala ko'y maliit na handaan lamang ang naroon, pero halos malaglag ang pangako nang makita ko ang ilang sikat na artista at modelo sa pagdiriwang. Pinangunahan ako ng hiya, lalo na nang makuha namin ang atensyon ng mga tao doon. Mabuti na lamang at nagsalita ang host ng event para formal na tawagin ang may-ari ng party na iyon. Please welcome, Governor Jimenez. Malakas na anang host. Mula sa entrada ng bahay na iyon ay lumabas at naglakad ng dahan-dahan ang pamilyar na figura ng binata. Tila pamilyar ito sa akin, ngunit hindi ko matandaan kung saan kami huling nagkita. Medyo madilim pa noon kaya hindi pa masyadong kita ang mukha ng lalaking iyon. Hanggang sa tuluyan siya makababa at makalapit sa makapal na tao. Nangunot ang aking noo nang maaninag ko ng malinaw ang mukha niya. This can't be. Yun na lamang ang aking nasabi kasabay ng pagsalo sa aking bibig. Kaya naman pala pamilyar ang figura ng lalaking yun ay dahil siya ang naka one night stand ko sa Manila, sa kotse. Tara anak, nang makabati tayo kay Governor Jimenez. Ani daddy sa akin, tsaka bahagyang hinaplos ang likod ko. Pero nanigas ang binti ko. Ayaw humakbang ng kusa habang binabalot ako ng kaba. Ano na lamang ang isipin sa akin ng mga magulang ko, oras na malaman nilang ang lalaking kaharap namin ang siyang naka-virgin sa akin. Kusa ako natigilan sa pag-iisip nang mag-sink-in sa akin ng mga posibilidad na dahilan ng pagbabago sa katawan ko at ang lalaking nasa harap namin ang mismong sagot noon. Hindi magandang ideyang pumapasok sa isip ko, ngunit lamang ang positive sa pag-agam-agam. Hello Gov, it's a pleasure to see you again. Nakangiting ani daddy, ngunit ako kaagad ang sinapol ng mata ng lalaking yun. By the way, this is Lindsay, mayuni ka iha. Kumunot ang kanyang kilay, nawari ba ay may inaalala na hindi niya matagpuan, bagay na pinagpapasalamat ko naman. Inalok sa akin ni Gov Jimenez ang kanyang kamay para sa shake hand na kaagad ko namang pinaunlakan. Did we meet before? Naguguluhan ang kanyang tinig habang nakatitig sa akin. I don't think so. Kaagad na sagot ko para pigilin ang kanyang pag-iisip. Anyway, I brought something for you. This will be my gift. Tipid akong ngumiti, tsaka ako inabot sa kanya ang alak na daladala ko sa espesyal na bag ng company namin. Packaging pa lang, feeling ko magugustuhan ko na to. Thank you so much. Most appreciated. Tumikim si daddy para bitawan ni Gov ang aking kamay. Bagay na nahalata niya naman kaagad. Marami pang bisita na curious magpakilala kay Gov. Pero ramdam ko na hindi niya maayalis sa akin ang kanyang atensyon at paningin na labis kong ikinakabahala dahil baka mamaya maalala niya na ako ang babaeng kasakasama niya sa kotse ng gabing yun. Ayaw kong isipin na tadhana ang lahat ng ito dahil hindi naman ako naniniwala doon. Pero kung iisipin ay parang nagbibiro ito dahil sa nilaki-laki ng mundo, dito pa talaga kami sa probinsya magkikita at partida. Governor pa siya, habang ako naman ay mag-handle ng business ng magulang ko. Hindi pa man ako ganun ka-close sa mga tao dito, kaya naman hinayaan ko muna si daddy na makisalamuha sa kanila.
Habang ako naman, naiwan lang sa table namin. Kung minsan ay may mga lumalapit sa akin na nagtatanong kung kanino akong anak, kaya napipilitan din ako magpakilala. Hindi nga ba talaga tayo magkakilala? Kamuntik na akong mapatalon sa kinauupuan ko nang marinig ko ang tinig na iyon ni Governor mula sa likod ko. Hindi, I don't even know you. Kaagad na saad ko. Naglakad siya papunta sa harapan ko pero hindi siya nagtangka na umupo sa bakanting upuan na nasa harapan ko. Ito ang unang beses na nagkita tayo, Gov. Sarkastiko siyang tumango habang nakatingin sa akin. Nabanggit sa akin ng daddy mo na ikaw daw ang nagtimpla ng alak na niregalo mo sa akin, tama ba? Oo. Masarap siya. Pakiramdam ko hindi ko makakalimutan ang lasa niya. Napangiwi ako nang mapadaan ang kanyang mata sa aking labi at hindi iyon maalis doon na para bang iyon ang tinutukoy niya na hindi niya makakalimutang lasa. Kaagad naman ako nag-iwas ng paningin hanggang sa madinig ko ang pagbungis-ngis niya na parang inaasar ako. Sa halip na mag-enjoy ako sa gabing yun ay napuno ako ng buwisit at iritasyon dahil sa iisang rason at iyon ay walang iba kung hindi si Governor Jimenez. Halos 2 araw ko nang pinag-iisipan kung paano kong iiwasan ng lalaking yun kung meron siyang access sa buong baryo para maggala-gala tulad na lamang ngayon. Balita ko'y bababa na naman daw sila dito sa aming baryo, kaya malaki ang potensyal na dumaan siya dito sa company. Nagkaroon ng sagot ang aking problema nang mag-ring ang aking cellphone mula ang tawag na iyon sa hospital. 10:00 ang binigay na schedule ng aking check-up. Pagkarating ko doon ay madami-dami ding pasyente si Doc Minerva ang siyang titingin sa akin. Mahigit 1.5 oras din ang hinintay ko hanggang sa tawagin ng assistant niya ang aking pangalan. Kayo na po, Miss Linsay. Hindi ko alam kung bakit ako kilala ng assistant ni Doc Minerva pero hindi ko na lang siya pinansin sa halip ay pumasok na ako. Good morning, Doc. Bati ko. Hello, Linsay. How are you feel? Alalang-alala sa iyo ang daddy mo. Kinukulit ako na kulitin na daw kitang magpakonsulta. Nahiyakot na patawa. Pasensya na po, Doc. Alam mo naman na medyo OA talaga si Daddy. Ano ba kasi ang nararamdaman mo this past few weeks? Bakit ang OA ni Sir Mateo? Tumatawang Anya. Madalas akong sinisikmura. Wala din naman akong ganang kumain kaya talagang walang laman ng tiyan ko. Kumpiyansadong saad ko. May boyfriend ka ba? Tanong niya sa akin na ikinataas ng aking kilay. Boyfriend? Wala, single po ako. No contacts? Ano bang klaseng... Napahinto ako sa pagsasalita nang gumunita sa alaala ko si Governor Arkin. Sandali, iniisip niyo po bang buntis ako? Diretsahang sagot ko. Wala kang lagnat, malabo na sakit yan. Kung wala ka din namang contacts, after natin mag-PT at negative ay ipapalab ko naman ang dugo mo. Napailing ako, napakasama ng ideya na pumapasok sa aking isipan. Pero paano nga kaya kung buntis ako? Paano? Halo-halo ang tumatakbo sa aking isip. Napahinto lamang ako nang hawakan ni Doc ang kamay ko. Calm down, huwag kang ma-stress. Nakaplano yan. Hindi bibigay ni Lord ang bagay na malalaman natin kung hindi ka handa. Anya, kahit wala pa naman kaming kasiguraduhan. Napatingin ako sa test kit na nasa harap ko na pala. Pumunta ka na ng CR. Anya sa akin, sandali ko pang tinignan ng test kit na iyon bago ko yun dakmain. Malalim ang mga paghinga ko nang maupo ako sa bowl na naroon. Sinimulan ko na ang pagtitest tulad ng instruction na binigay ni Doc Minerva. Sa maikling minuto ay kaagad na lumabas ang 2 guhit sa test na iyon, senyales na positive ang resulta. Nanginig ang buong katawan ko. Kamuntikan ko pa nga na mabitawan ang pregnancy test na yun. This can't be. No. Umiiling na saad ko. Napahawak ako sa aking tiyan dahil alam kong hindi pa ako handang maging isang ina. Paglabas ko ay halata naman na inaabangan ako ni Dr. Minerva. Ano, kamusta? Anya sa akin. Nag-isip ako ng maayos habang nakatitig ako sa kanya. Itinago ko ng maigi yung test sa kamay ko. Hindi ko ginamit. Alam ko naman kasi na malabo ang sinasabi mo. Kaagad na saad ko. Ilihim mo na lamang kay daddy na pumunta ako dito. Wika ko, tsaka ako nagmamadaling binuksan ng pinto.
at naglakad papalayo. Malalaki ang hakbang ko kasabay ng pag-agos ng aking pawis. Halos mawala ang kalma sa katinuan ko dahil sa halo-halong emosyon. Napasinghap lamang ako matapos kong mabangga ang isang tao, dahilan para mabitiwan ko ang pregnancy test na nasa kamay ko at tumalsik iyon palayo sa akin. Sinundan iyon ng aking paningin, ngunit ang yabag at bawat pagkilos ng lalaking nabangga ko ang mas kumuha ng aking atensyon. Pinulot ng taong iyon ang test at pinakatitigan. Halos mapugto ang paghinga ko nang humarap sa gawi ko ang lalaking nabangga ko at siyang pumulot din ng piti. Arkin, nanginginig ang labi na saad ko. We meet again. Is it still a coincidence? Anya sa akin. Sa'yo to? Tanong niya patungkol doon sa piti, tsaka tumingin sa tiyan ko. Are you pregnant? Anya pero kaagad akong umiling. Mabilis kong binawi iyon mula sa kanyang kamay, tsaka ako tumalima at naglakad papalayo sa kanya. Arkin point of view. What's wrong with her? Takang tanong ko sa aking sarili. Hindi ko na lamang inintindi. Sa halip ay nagdiretso ko papunta kay Liana. Good morning. You look bothered. Anong gumugulo sa isip mo? Oh, nandyan ka pala. Tipid siyang umiti nang humarap sa akin, tsaka mabilis na umiling. Nothing special. May pasyente lang ako may problema. Anong ginagawa mo dito? Nagatid ako ng tulong dito sa baryo. Naisip kong bisitahin ka na din. Okay lang naman ako, actually. Kababalik ko lang din dahil may nasikaso din ako sa Manila. Ikaw, naging maugong ang pangalan mo sa Manila kahit 2 linggo ka lang doon. Humingi sa akin ng tulong ang mayor doon dahil nga madalas na bahain. Kaya nagsuggest ako na magpagawa ng malaking drainage kaysa naman nag-aantay lahat na humupa palagi ang baha. Wala na bukod doon? Sabi nila John, nagbar ka daw tapos nilak mo na sa kotse. Tumatawang ani Liana. Talagang walang pinapalampas yung nobyo mo Nakangusong sita ko. Dapat reporter na lang ang pinasok niya imbis na pagmemedisina. Siya naman ang nagpakilala sa akin ng tungkol sa bar na yun kaya wag niya akong siraan sa'yo. Napatawa si Liana. Totoo naman pala wag ka na nagtatampo. Paalala ko lang din pag ikaw naputukan ng mga babaeng wina-one night mo, tanggal ka sa pwesto mo. Giit niya sa akin na kinatawa ko naman. Takot ako? Mapang-asar na saad ko. Hindi pa kakasalan. Kusa ako napatigil ng dahan-dahang manood sa isipan ko kung ano nga bang nangyayari sa paligid. Paano nga kaya kung ako ang ama? Nasabi ko sa sarili ko ng dahan-dahan kong masumpungan ang mga naganap sa akin sa Manila. Ang babaeng naka one night stand ko ay walang iba kundi iyong... Hoy, okay ka lang ba? Napasinghap ako at napatingin kay Liana. Maitanong ko lang, may babae ka bang pasyente na pumunta dito? Oo, yung anak ni Sir Mateo. Kilala sila dito sa amin. May sintomas ng pagbubuntis. Kaya lang ay ayaw niya namang aminin, kaya hindi ko din na sure. Hindi din naman niya kasi pinakita yung pregnancy test na binigay ko kanina. Napapikit ako at kaagad na nasalo ang aking ulo. Umiling ako. Matapang kong nasabi kanina ang salitang pakasal, pero alam ko kahit ako, hindi pa ako handang lumagay sa ganoong estado. Dahil wala pa sa isip ko ang salitang pamilya. Nagmamadali akong lumabas sa hospital na iyon at kaagad na sumakay sa aking kotse. Bahala na akong pumunta sa kumpanya kung saan naroon si Linsay. Bagaman nasa daan ang aking mata, naglalakbay naman ang aking isipan sa kung ano ba ang dapat kong maging desisyon sa batang nasa sinapupunan niya. Good morning, Gov. Mainit ang bawat pagbati sa akin ng mga tao pagdating ko doon. Palibhasa nga'y madalas ako doon kaya hindi na bago sa kanila na makita ko sa kumpanyang iyon. Break time noon kaya naman mas malaki ang chance na makausap ko ng mas malalim si Linsay. Mabigat ang aking bawat paghinga habang palapit ng palapit sa kanyang opisina. Umaasa ko na mag-isa lamang siya doon at wala doon ang kanyang daddy. Please come in. Tinig niya kaagad mula sa loob ang aking narinig matapos kong kumatok ng 3 beses. Pinihit ko ang doorknob at kaagad na nagtagpo ang aming mga mata. Governor? Bakasang pagkagulat at bahagyang pamumutla ng kanyang labi. Mukhang hindi niya ako inaasahan na makita ngayon. What are you doing here?
Anya pero sa halip na sumagot, pumasok ako at naupo sa bakanting upuan na nasa harapan ng kanyang mesa. I need to talk to you. Tell me the truth. Are you pregnant? Bagaman kabado ay naitanong ko pa din. Wala ako nakuhang sagot sa kanya. Sa halip ay inilayo niya lang sa akin ang paningin niya. I-abort natin yan. Ako ang magpapagawa. Lakas loob na saad ko dahil alam kong hindi pa din siya handa base sa kanyang mga kilos. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. How could you say that to me? Malakas na sigaw niya. Sa sama ng loob niya, napatayo siya sa kinauupuan niya nang hindi inaalis sa akin ang kanyang matatalas na mata. Bakit? Hindi ba tayo parehas ng iniisip? Alam ko na hindi ka pa din handa. Huwag mong gawing dahilan ng batang yan para masira ang future na gusto mong mangyari sa buhay mo. Giit ko at inaasahan na maiintindihan niya ang aking pinupunto. Humakbang siya palapit sa akin kasabay noon ng mabilisang pagtabingi ng mukha ko matapos niya akong sampalin ng bigay todo. What's wrong with you? Sigaw ko. Sa galit ko'y nahablot ko ang kanyang mga braso. Gagawa-gawa ka ng problema matapos itatakasan mo. Bakasang matinding galit sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala kang responsibilidad sa akin. Isipin mong hindi mo nalaman ng tungkol sa akin at sa anak ko, Governor Jimenez. Sa pilitan niyang inalis ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mata ay hindi inaalis sa mukha ko. Bakasang matinding determinasyon na ipaglaban kung ano ang kanyang gusto. Tingin ko ay sapat na ang edad ko para tanggapin ang responsibilidad na ako naman ang may kasalanan. I want this baby to be born. Makakaalis ka na. Paano ko? Hindi ako matatahimik, Lindsay. At bakit hindi? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, wala kang responsibilidad sa akin. Kalimutan mo ang lahat, hindi tayo magkakilala, Governor Jimenez. Umalis ka na. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata habang nakatanaw sa akin. Nagbaba ako ng paningin. Nakukonsensya ako. Kung sino pa sa amin ng babae ay siya pa ang matapang na harapin ng responsibilidad na handa ko namang talikuran. Pero bago ang lahat, may pakikiusap ako sa iyo. Kung pwede, wag mong ipapaalam sa ibang tungkol dito. Gusto kong lumaki ang anak ko nang hindi kilala ng mga tao. Kaya kong mabuhay ng tahimik, kaya sana ganun ka din. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya para baliwalain lahat ng aking nalaman. Kahit 1 linggo na ang nakararaan ay binabalanse ko pa rin kung ano nga ba ang dapat kong maging desisyon. Gov, tila babalisa ka. Ano't natutulala ka dyan? Nagulat ako sa biglang pagsulupot ni John. Anong ginagawa mo dito? Nakangiting bati ko, tsaka ako siya tinapik sa likod niya matapos kaming magyakap. Alam mo namang may branch din kami dito. Dumaan lang ako bago kukunin yung yate sa Palawan na pustahan namin ni Spade. Mga ogag kayo. Wala kayo mapagbustahang iba, kaya mga properties nyo na ang tinataya nyo. Napapailing na saad ko. Hindi ko kasalanan kung ganun kalakas ang aking hinala. Ikaw nga ay pupusta ko, babae ang iniisip mo. Nakangising Anya na ikinataas ng aking kilay. Tumawa siya ng malakas. See? Tandaan mong palagi kang kalmado, Arkin. Bibihira ka lang mag-react kaya alam ko na kaagad ang sagot. Mayabang na Anya pa. Nahuli kaagad ni John ang problema ko kaya wala na akong choice kundi ikwento sa kanya. Masama nga yan, pero ang mas mainam mong gawin, tanungin mo muna ang sarili mo kung hindi ka pa nga ba ready na magkaroon ng anak. Kung makukuha mo ang sagot, live wild and free. Alam kong sarkastiko siya dahil hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. O siya, dadalawin ko muna si Liana sa hospital. Inuna lang talaga kita. Amoy ko kasi sa eroplano yung problema mo. Nakangising Anya, tsaka ako iniwan. Walang yaka, pinuntahan mo lang yata ako para busitin eh. Nakangusong sad ko, nakasara na noon ang pinto pero narinig ko pa ang matunog niyang pagtawa. Lindsay point of view. Nang mga sumunod na araw ay nagsimula na ako mas makaramdam ng panghihina habang papunta ako sa kusina. Anak, tila patamlay ka ng patamlay. Ani daddy sa akin. Hindi naman po dad, medyo stressful lang sa nagdaang linggo dahil sa sunod-sunod na demand ng wine. Alam niyo naman po na medyo kinakapos tayo ng supplies. Palusot ko, isa ko pang problema iyon pero mas lamang sa problema ko ang batang daladala ko.
Hindi ko alam kung paano ko patuloy na itatago kila Daddy ang tungkol dito. Naamoy ko ang nilulutong almusal ni Mami. Naku, pasensya ka na anak, minamadali ko nang ang igisa to eh. Ani Mami nang marating ko ang kusina. Bata pa lang ako, alam niya na ayaw ko naamoy ang ginisang sibuyas at bawang. Pero ngayon, baliktad na tila ba hinahanap-hanap iyon ng pangamoy ko, dala ng paglilihi. Magandang umaga. Sabay-sabay kaming napalingon sa pagbating iyon mula sa entrada ng kusina kung saan naroon ang lola, dala ang basket niyang yari sa ratan. Naku, narito palang maganda kong apo. Nakangiting niya, tsaka ako marahan na nilapitan. Medyo hirap na rin ang lola na humakbang, kaya naman ako na ang lumapit sa kanya. Namiss kita ng sobra, iha. Anya sa akin habang hinahaplos ang likod ko. Ano, tila tumaba ka naman yata. Ni lola sa akin. Napangiwi ako. Napapalakas pong kumain la. Naku, mamaya nga'y pag-usapan natin yan. Nakangiting ni lola sa akin. Patay ako. Iyon ang aking nasabi sa aking isipan. Nangamusta si lola tungkol sa pagpapatakbo ng business, pati na sa kalagayan ni Daddy, hanggang sa malipat sa akin ang kanilang topic. Pasensya na pula kung hindi ko po kayo kaagad nadalaw. Marami po kasing tambak na gawain sa opisina. Saad ko matapos niyang sabihin na nagtatampo siya sa akin. Huwag mo namang pagurin masyado ang sarili mo. Tignan mo't namumutla ka. Mag-isa lang din ako sa bahay. Kung maaari doon ka muna sa akin mag-stay. Dalaw-dalawin ka na lamang ng Mami at Daddy mo. Tila binalot ako ng kaba dahil baka mahalata ni Lola na may laman na ang tiyan ko. Pero magandang ideya din ang sinabi ni Lola para maitago ko kina Mami at Daddy ang pagdadalang tao ko. Kung papayag po sana sila Daddy, mas magiging pabor po sa akin iyon la para hindi na ganoon kalayo ang uuwian ko. Mami, kauuwi lang ni Linsay at kung maaari nais pa namin siya makasama ng manugang nyo. Ni Daddy kay Lola. Maedad naman na ang anak mo, Mateo. Pinauwi mo na nga siya dito para ibigay sa kanyang responsibilidad na dapat ay sayo. Huwag naman pati ang pagdedesisyon sa buhay niya ibabakuran mo. Magaan na paliwanag ni Lola. Alam mong dumaan ka din sa edad niya at hindi kita pinakailaman na ng panahon na yon, kaya sana ganun din ang gawin mo. Hayaan mong piliin ng anak mo ang daan na nais niyang lakaran. Alam kong labag sa loob ni Daddy na pumayag, pero mukhang gumana ang sinabi ni Lola dahil may punto naman yun. Di ko akalain na iiwan mo na naman kami ng Daddy mo. Ni Mami nang puntahan niya ako sa kwarto. Napangiti ako. Isang sakay lang ng kotse, mararating naman na nila ang bahay ni Lola. Kala mo talaga'y nasa ibang bansa ako maninirahan. Mom, Dad, anytime, pwede niyo naman po kung dalawin doon. Saad ko pero hinaplos lang ni Mami ang buhok ko. Iba pa din pagkasama ka namin. Malambing na anya. Ayoko silang iwan pero kailangan kong gawin ito para sa aking sarili. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang lahat kaya hanggat hindi pa ako ready, lalayo muna ako sa kanila. Simpleng bahay lamang ang meron si Lola pero maayos iyon at mararamdaman mo talaga ang salitang probinsya. La, akala ko po ba'y mag-isa lang kayo dito? Malapit na kami sa bahay nang makita ko ang ilang kasambahay na naglilinis ng malawak niyang bakuran. Hindi naman talaga kita pinapunta dito para may makasama ako. Nakangiting niya. Pagkarating namin sa loob ay kaagad niyang inalis ang balanggot na nasa kanyang ulo, tsaka kami naupo sa sofa na naroon. Sa tingin mo ba, maitatago mo sa akin ang lahat? Ni Lola. Halata nang masyado yung balakang mo, iha. Kung nais mong itago sa mga magulang mo ang bagay na yan, handa akong tulungan ka, ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan. Alam niyo pong nagdadalang tao ako? Malamang na nagtataka ka kung bakit hindi ko tinatanong kung sino ang ama. Yun ay dahil hindi ka naman naalis sa bahay na iyon kung nais ng lalaki na panagutan ka. Malamang na aksidente ang lahat, tama ba? Anya pa na lalo kong ikinangiwi. Wala na akong ibang paraan para pagtakpan ng katotohanan kay Lola. Dahil lahat ay nasagot na niya. Kaya naman ikinuwento ko na ang totoong nangyari sa akin. Talaga nga naman ang kabataan ngayon mapupusok na talaga. Pero nandyan na yan, hindi maganda kung pagsisisihan mo pa. Anya sa akin tsaka hinaplos ang buhok ko. Nang mga sandaling yun, nakaramdam ako ng kapanatagan.
Siguro'y dahil alam kong merong isang tao na nakakaintindi sa akin at si Lola iyon. Hindi na ba kita sasamahan? Ni Lola sa akin nang palabas na ako sa kanyang bahay. Hindi na pula, didiretso din naman po ako sa opisina pagtapos ng check-up ko. O siya, mag-iingat ka apo. Humalik lang ako sa pisngi ni Lola, tsaka ako lumabas sa bahay. Dinala din ni Daddy ang isang kotse niya doon para maging service ko naman. Paglabas ko sakay ng kotse, namataan ko kaagad si Arkin. Naka-shade pa ito habang nakasandal sa kanyang kotse. Naningkit ang aking mata nang bumaba sa kotse. At anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang saad ko. Hindi ko naisip na hanggang dito kay Lola, masusundan niya pa rin ako. Gusto lang kita makausap, Linsay. Para saan? Wala na tayong dapat na pag-usapan, Arkin. Tinapos na natin ang dapat tapusin. Umalis ka na. Akmang babalik ako sa kotse ko nang higitin niya ang braso ko para ako'y pigilan. Hindi mo ko pwedeng paalisin na lang ng ganun. At bakit hindi? You choose to be here. Mas pinili mong mapunta dito at maging makasarili. Kaya anong karapatan mo para magreklamo? Anak ko ang dinadala mo, Linsay. Giit niya kaya sarkastiko akong napangisi. Pero hindi kita tinatanggap bilang ama ng anak ko. Ngayon, anong gagawin mo? Huwag naman sanang dumating pa sa punto na kailangan kitang ipakidnap para lang hayaan ako sa anak ko. Napalunok ako at aaminin kong kinakabahan ako sa sinabing iyon ni Arkin. Totoong sa aming dalawa ay mas mapera at makapangyarihan siya, kaya hindi malabong mangyari ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, mas pinili kong maging matapang. Hindi ko pinakita sa kanyang nadarama kong kaba. Pwede ba, Arkin? Kahit anong gawin mo, hindi mo ko kayang takutin. Hindi kita tinatakot. Kung gusto mo, ora mismo ipaalam ko sa daddy mo ang kalagayan mo. Nanlaki ka agad ang mata ko nang tumalima siya, kaya ako naman ang humablot ng kanyang braso. Arkin, tawag ko sa kanyang pangalan. Naging matunog ang kanyang pagngisi. What now? Halos pabulong iyon, pero dumagundong ang kaba ko dahil alam kong seryoso siyang ipaalam sa magulang ko ang totoo. Huwag kang mag-alala. Nandito ko hindi para sa'yo. Nandito ko para sa anak ko. Seryosong anya. Sa kotse tayo mag-usap. Yun na lang ang nasabi ko, tsaka ako pumasok sa kotse. Ganun na lamang ang bigat na nakapatong sa dibdib ko, kaya ganun na lang din katunog ang buntong hininga ko pagpasok. What are you planning to do with that child? Anya, umaasa siguro siya na may balak akong ipa-abort ito. Kung ayaw mong isilang ko ang batang to, ay maaari pa naman natin siyang ipa-abort. Malayo ang tingin ko sa kanya. Yun yatang pinakamasakit na salita na lumabas sa aking bibig. Naramdaman ko ang kamay niya na humaplo sa ibabang parte ng mukha ko, tsaka iyon ibinaling sa kanya. No, papanganak mo yan at sabay nating palalakihin. Walang sumagi na kahit ano sa isip ko dahil alam ko naman na hindi basta-basta ang gusto niya. Co-parenting ang iniisip niya at hindi ko yun gusto. Buntis ka nga? Ani Doc Minerva sa akin nang bumalik ako sa kanyang klinika. Tumango ako sa kanya. Hindi pa din alam ng magulang mo? Wala akong plano. Kailangan kong ilihim sa kanila kahit hanggang sa maging okay lang ako. Hanggang sa maipanganak ko ang bata. Maiintindihan ka naman nila kung sakali na ipagtatapat mo. Masyado nang madaming iniisip ang magulang ko para sabihin pang problema ko. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Kung dyan ka magiging okay. Neresitahan niya ako ng mga vitamins, pati na ng mga prutas na dapat kong kainin. Sumang-ayon sa akin ng panahon dahil nagkaroon ng out of town si mami at si daddy. Palagay sila na kaya kong dalhin ng kumpanya kaya naman 6 na buwan ang itatagal nila sa Australia at sapat na iyon para maipanganak ko ang bata na nasa aking sinapupunan. Gov, napapadalas naman yata ang pagdalaw-dalaw mo rito. Ano bang sadya mo? Umagang-umagay tinig na ni Lola ang nadidinig ko. Nasa kwarto pa ako noon pero dahil nga naiwan kong bukas ang bintana, nadidinig ko sila mula sa labas. Nagdala lamang po ako ng prutas para sa inyo. Para sa akin, wala naman akong sakit, iho. Umamin ka nga, ikaw ba ay may iniispatan dito sa bahay ko? Nanlaki ang matakot na hiya. Napatakbo ako pababa nang wala sa oras. La! Malakas na tawag ko. Hingal na hingal pa ako nang makarating ako sa kinalalagyan nila. Oh, Linsay iha, ano't nagmamadali ka? Anya sa akin. Good morning la. Nakangiting saad ko. Good morning Gov. Good morning Linsay.
Ani Arkin sa akin, naningkit ang mata ni Lola. May pagkakaunawaan ba kayong dalawa? Ani Lola, nagkatinginan kami ni Arkin. Umamin nga kayo sa akin. Anong mayroon sa inyo? Anya nang paupuin niya si Arkin sa sofa. Wala akong pakialam kahit pa ikaw pa ang gobernador ng lungsod. Ang totoo po niyan, ako po ang ama ng batang dinadala ni Lindsay. Ano? Napasigaw si Lola sa gulat. Paanong nagkaganon? Kung paano ko po kinuwento sa inyo, nahihiyang saad ko. Aba, paano nga nagkaganon may nobya to? Ani Lola, tsaka tinuro si Arkin na kahit ako'y natigilan din. Nobya? Tanong ko tsaka dahan-dahang nilingon si Arkin. Biglang sumikip ang aking puso. Alam ko naman ako parenting ang alok niya, pero hindi ko naisip na baka may karelasyon siya kaya umuo kaagad ako sa alok niya at hindi ko din naisip na magiging ganito ang epekto sa akin. Co-parenting naman po ang alok ko, ma'am. Ani Arkin. Out of nowhere ay napatayo ako tsaka naglakad palabas. Alam kong mahirap ang alok mo, Gov. Maging sa apo ko, kaya hindi ako sasang-ayon dyan. Kung sakali na pumayag ang apo ko hindi pa din ako papayag, mas magiging masaya pa ako kung aabandonahin mo sila. Dinig kong ani Lola. Lindsay, nadinig ko ang yabag niya habang palapit ng palapit. Lindsay, bakit hindi mo sa akin sinabi kaagad? Bakit hindi mo sinabi na may nobya ka? Hindi ba? Hindi ko naman pinapasalo sa iyo ang obligasyon sa anak ko. Bakit ko pa sasabihin? GF ko pa lang naman siya. Tsaka hindi ko na sinabi dahil lalo kang hindi papayag. Arkin, kalimutan mo na. Kung gusto mo magkaroon ng anak, gumawa na lang kayo. No, don't do that just because of her. Nagpapaunawang ani Arkin sa akin pero umiling ako. It's not just Arkin. Nobya mo siya. Papahirapan mo lang ang sarili mo kung itutuloy mo pa ito. Ano naman, ako naman ang mahihirapan at hindi ikaw. Kaya wag mo kong intindihin. Yun ang final decision ko at wala ka na magagawa, Arkin. Umalis ka na dito. Nang tumalima ako sa kanya ay dahan-dahan ang naging paglalakad ko habang patuloy na bumibigat ang aking pakiramdam. Alam kong may responsibilidad siya sa akin pero sila pa din ang nobya niya ang nagmamahalan sa harap ng mga tao. May espesyal kang nararamdaman para sa binatang iyon, tama ba? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Ani Lola sa akin nang balikan niya ako sa sofa. Umiling ako para sagutin siya tsaka pinahid ang aking luha. Kung walay ano't lumuluha ka pa hanggang ngayon. Baka dahil lang po sa pagbubuntis ko, nagiging emosyonal po akong masyado, Lola. Tumikim siya at tumango. Alam mo ba kung anong pinaka nagustuhan ko sa iyo mula nung bata ka pa? Hindi ka magaling sa pagsisinungaling, kaya sabihin mo ng totoong nararamdaman mo. Tinignan ko si Lola at basta na lamang siyang niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko po alam ang damdamin ko. Wala po akong gusto sa kanya. Siguro po, umasa lang ako masyado dahil sa kabaitan na pinakita niya sa akin, Lola. Pababalikin ko si Mateo at ikaw ang sumama sa mami mo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa daddy mo. Ani Lola. Pinakamagandang ideya na ang suwestyon ni Lola, kaya naman hindi ko na tinanggihan yun. Nang gabing yun, nagpabook ako ng tiket papunta sa Australia at kinabukasan na kaagad ang flight ko. Arkin, point of view. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo dito, saan ka ba galing? Bungad sa akin ni Bianca nang makabalik ako sa munisipyo. Ano bang dapat kong gawin? Hayaan na lang sila? Dumb! Arkin, nakikinig ka pa ba sa akin? Halata ang iritasyon sa tono ni Bianca. Wag na lang. Nagdadabog na aniya tsaka akmang tatayo kaya aking siyang pinigilan. Ano ba yun? Hindi ba't may lunch tayo ngayon? You promise na babawi ka dahil naging busy ka lately. Nagpapabibi na anya. Halatang nagtatampo. Hinilot ko ang aking sentido. Hindi ko nakalimutan yun. Masyado lang talaga akong busy. Ano ba yung pinagkakabisihan mo't pati ako halos nakalimutan mo na? Madami akong problema, Bianca. Kaya please, huwag ka munang mangulit ngayon. Hindi siya makapaniwala na tumingin sa akin. At anong tingin mo sa akin? Salot sa buhay mo? Nanggagalaiting anya. Please, napasingap ako nang bigla niya akong sampalin. Enough. Tingin mo nakakatuwa? Tingin mo okay lang na ba dinig ko ang mga bagay na yan? Anya sa akin habang nanggigilid ang kanyang luha.
Napapabayaan mo na ako dahil dyan sa lintik na trabaho mo, tapos ganyan pang sasabihin mo? Maghiwalay na lang tayo. Bianca, stop it. Pigil ko sa kanya pero tila sarado ang isipan niya at wala siyang nadidinig. Iniwan niya ako sa opisina. Naupo ako sa aking swivel chair at saka ako nasalo ang aking sentido. Nakakainis. Hindi ko na malaman kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa buhay ko. Kinuha ko ang cellphone ko at ang susi ng kotse para sana habulin si Bianca. Kaya lang wala na siya sa labas ng datnan ko. Siguro nga'y masyado ko nang naituon kay Linsay ang aking atensyon, kaya pati ang nobya ko napabayaan ko na. Nagdesisyon pa din ako na puntahan si Bianca sa bahay nila para suyuin. Nasa labas pa lang ako ng bahay nila, malakas na pag-iyak niya na ang nadidinig ko. Naawa ko kaya lalo ako nagmadali. Inabutan kong inaasikaso siya ng mami at daddy niya sa sofa. Tito, kita? Tawag pansin ko sa kanila. Maging si Bianca ay napalingon din sa akin. At ano pang ginagawa mo dito? Ani Bianca sa akin. Misunderstanding lang yun, ano ka ba? Wika ko pero matapang siyang tumayo. Misunderstanding na nakabuntis ka ng iba? Giit niya na ikinatigil ko naman. Pakiramdam ko'y napahiya ako. Ano? Sumagot ka. Inintindi ko lahat, Arkin. Nagpasensya ako para lang sa'yo dahil mahal kita. Pero gaganyanin mo lang pala ako. Anong nakabuntis? Malakas na sigaw ng daddy ni Bianca. Umalis ka na. Umalis ka na bago ka pa masaktan ni daddy. Giit na ani Bianca sa akin habang tumutulo ang kanyang luha. Alam kong napakasakit ng pinagdaraanan niya ngayon at hindi ko alam kung paano makakatulong sa kanya. Gayong ako ang dahilan kaya siya lumuluha. Kahit naman ako siguro ganun ang magiging reaksyon. Normal lang yun. Ani John sa akin nang iyain ko siyang magkape. Sa tingin ko'y siya lang din ang makakaintindi sa akin. Hindi ako nakapagpaliwanag dahil galit na galit siya. Ano pang ipapaliwanag mo? Aksidente ang nangyarit hindi mo ginusto. Sarkastiko habang tumatawa na ani John sa akin. Matalino ka kaya kapag sinabi mong hindi mo yung sadya, bumaba ka na sa pwesto mo. Tumatawang anya. Sa ngayon kahit masakit, mas kailangan mong unahin ang anak mo. Makikipagpustahan ako sa iyo. Wala na siya dito. Nakangising ani John habang nakatitig sa akin. Sino? Kunot ang noo na saad ko nang batukan niya ako. Walang yaka naman. Angil ko sa kanya. Para akong kumakausap ng bulak dito Si Linsay at ang anak mo. Sila ang asikasuhin mo. Total hindi ka naman mukhang broken. Ani John sa akin kaya nginusuan ko siya. Tama siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkabisi ko dahil kay Linsay. Kaya para akong manhid at hindi nasasaktan sa ginawang pag-alis ni Bianca. Tumayo si John. Paano? Aalis na din ako. Pupunta na ako ng Palawan kaya mag-isa ka na lang dito. Ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay. Pumunta ka na ng airport bago pa mahuli ang lahat. Huwag ka nang dumaan sa bahay nila kung gusto mo siyang pigilan. Ani John sa akin, tsaka tinapik ang aking balikat. Tinanaw ko si John palabas at nakita ko din ang isa pang pamilyar na kotse sa labas, si Bianca. Nangunot ang noo ko kaya nagmamadali ako lumabas. Sinakyan ko kagad ang kotse ko para sundan siya. Pero masyado nang malayo ang kotse ni Bianca. Sa tansya ko, pupunta siya sa bahay ng lola ni Linsay. Fuck, alam na niyang si Linsay ang nabuntis ko. Magkaharap na si Bianca at Linsay ng aking abutan. Naging mabilis sa mga pangyayari dahil kaagad na dinamba ni Bianca si Linsay kaya halos napatalon ako makababa lang ng kotse. Ang anak ko kaagad ang aking inalala. Bianca! Malakas na sigaw ko. Malandi kang buwisit ka? Ani Bianca tsaka sinabunutan si Linsay at malakas na tinulak. Halos magdadamba ang puso ko sa kaba nang makita ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang hita. Damn! What did you do? Galit na saad ko tsaka ako hinawi si Bianca at mabilis na kinuha si Linsay. Arkin? Halata na kabado si Linsay dahil sa panginginig ng kamay niya. May dugo! Ang baby ko! Sigaw niya habang umiiyak. Arkin ang anak ko! Calm down! Calm down! Saad ko tsaka ko siya kinarga pasakay sa kotse. Sasama ko Arkin. Ani Bianca pero masama ko siyang tinignan. Get out! Saad ko tsaka ko siya hinawi. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo.
Pagdating namin sa hospital ay kaagad din naman siyang inasikaso ng mga doktor kaya hindi na ganoon kalala ang pag-aalala ko. Nagulat ako dahil sumunod din dito si Bianca. Kamusta siya? Anya sa akin. Sana hindi ka nalang pumunta dito. Nakasimangot na saad ko. Arkin, girlfriend mo ko. Girlfriend pa ba kita? Hindi na yata dahil nakipaghiwalay ka na sa akin, hindi ba? Arkin, talaga bang mas mahal mo yung babaeng yun? Paano naman ako? Talaga bang iiwan mo ko dahil lang sa babaeng yun? Nung unay gusto ko lang na isilang niya ang anak ko. Kasama ka sa mga plano ko. Bala kong sa'yo paalagaan ang anak ko. Pero sabi mo wala kang plano na bumuo ng pamilya. Bukod doon, wala kang ginawa kundi sumbatan ako sa pagkukulang ko. Hindi ko nga alam kung tinuring mo ba talaga akong boyfriend o baka ginawa mo lang akong gatasan dahil governor ako ng lungsod. Arkin, hindi ganun, walang ganun. Normal lang na masaktan ako dahil may nabuntis ka. Bubuelo pa sana ako nang may lalaking lumapit sa amin. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Napalingon kaming sabay sa lalaking yun. Ipagtapat mo sa Arkin na yan ang katotohanan para naman kahit papaano'y makabawi ka. Nakangising dagdag pa ng lalaking yun na ikinakunot ng aking noo. What are you talking about? And who is this? Tumingin ako kay Bianca. Kaagad siyang kinabahan at nautal. Hindi ko siya kilala, Arkin. Sa labas tayo mag-usap. Anya tsaka kinuha ang kamay ko pero kaagad ko iyong binawi. Sinong baliw na taong magpapanggap na kilala ka para magsasalita ng ganyan, Aber? Giit ko. Tinignan niya lang ako. I'm her boyfriend. Tumaas kusa ang aking kilay. Ano? Matagal ka na naming niloloko. Para perahan, para gamitin at para saktan. Anang lalaki sa akin. Steve, please stop. Ani Bianca tsaka Mariin na tinignan iyong lalaki. Mukha ba ako nasaktan? Sarkastikong tanong ko tsaka ako tinignan iyong lalaki. Well, kung ganun ang pakay niyo sa akin, deserve nga na iwan ni Bianca. Umiti ako tsaka ako tinapik ang balikat ng lalaking nagpakilala sa akin bilang boyfriend niya. Salamat sa information. Na-appreciate ko. Makakaalis na kayo. No, Arkin. Hindi yun totoo. Kasinungalingan ng lahat ng to. Arkin, please. Anya pero hindi ko na siya pinakinggan dahil lumabas na din ang doktor na siyang tumingin kay Linsay. Your twin is safe now, Gov. Nakangiti nga ng doktor sa akin. Twin? Oo. Kambal lang ipinagbubuntis ng nobya mo. Hindi ko na naintindihan pa ang ibang sasabihin ng doktor na iyon na puno ng tuwa ang aking puso at kaagad na nagtatakbo papasok sa kwarto kung saan naroon si Linsay. Linsay? Sabik na tawag ko sa kanya. Hirap man ay nilingon niya ako. Ngumiti ako nang lumapit sa kanya. Thanks God, you're okay. Nag-alala ka sa anak mo? Nangihina man, naitanong niya sa akin. Oo naman, pati sa'yo. Saad ko habang hawak ang kamay niya. Sorry kung wala ako nagawa para ipagtanggol ka. Sorry kung nahuli ako. Okay lang, huwag kang mag-alala. Maging masaya na lang tayo dahil ligtas siya. Si Bianca, kamusta siya? Galit pa din ba siya sa akin? Huwag mo nang alalahanin yun. Okay na. Paano huwag alalahanin? Galit na galit siya sa akin. Alam ko naman na pagkakamali na magkaanak sa'yo. Kaya guilty na guilty ako kaya lang. Dumating kanina yung lalaki. Nagpakilalang boyfriend niya. Kaya hindi ko na din kailangan makaramdam ng guilty. Bakit hindi? Hindi ka ba nasaktan? Oo nga, bakit parang hindi ako nasaktan? Hindi ko alam kung bakit hindi ako nasaktan. Baka dahil may laman ng iba ang puso ko. Umirap siya na parang hindi naniniwala. Ewan ko, iisa lang ang alam ko. Alam kong ayaw mo rin naman na may masamang mangyari sa baby mo. Kaya okay ng rason yun. Sa ngayon hindi mo na ako mag-iisip ng kahit ano. Sabihin mo, bakit may dala kang maleta? Balak mong umalis? Balak mo kong takasan? Balak mong itago sa akin ang kambal natin? Nag-iwas siya ng tingin dahil mukhang tama ang aking hinala. Gulong-gulo ko, Arkin. At ayoko ring makasira ng relasyon ninyo. Ayoko maging dahilan kung bakit kailangan may mag-suffer tulad ni Bianca. Pumapayag ako sa co-parenting. Pero sa ngayon, hayaan mong lumayo ako para naman matigil ko ang kakaunting feelings na nararamdaman ko para sa'yo. Wala na kami. Literal na natigilan siya at tinignan ako sa aking mga mata. Nandoon ang pagtataka. Sa ngayon ay wala akong ibang plano. Gusto ko lang na ibigay lahat ng oras ko sa inyong tatlo na mga magiging anak ko. Kaya kung ayos lang sa'yo, hayaan mo kong gawin yun, Linsay.
Magdadramahan pa sana kami nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto na kinalalagyan namin ni Lindsay at pumasok ang lola niya kasunod ang mami at daddy niya na ikinagulat din namin. Ang alam ko kasi nasa ibang bansa ang magulang niya. O baka hindi ko lang talaga alam kung ano ba ang kayang gawin ng isang magulang kapag nasa bingit ng kamatayan ng kanilang anak. Anong nangyari? Diyos ko naman anak. Anang mami niya at hindi ako pinansin habang ang daddy niya masamang nakasulyap sa akin. Wari ko'y may alam na ito sa mga bagay-bagay. Gusto kitang makausap ng sarilinan lalaki sa lalaki. Ani Sir Mateo sa akin. Nagpaalam pa sa kanila dahil nauna nang lumabas si Sir Mateo. Kaya naman sumunod na rin ako. Kanina ko lang naintindihan ng lahat-lahat mula nang i-discuss sa akin ni Mama ang lahat. Ani sa akin ni Sir Mateo nang makalabas kami sa hospital. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Napabuntong hininga ko. Hiyang-hiya po ko't hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. Bagaman gobernador ako ng lungsod, nahiya pa rin ako kay Sir Mateo. Maayos ang ugnayan namin mula pa nung una at mukhang ngayon palang magkakaroon ng gusot dahil sa aking kagaguhan. Kung hindi mo na itatanong, ay malalim ang koneksyon namin ng daddy mo. Mag-best friend kami ng bata pa lamang kami. Pero wala kaming usapan na maaaring magkatuluyan ng aming mga anak sa hinaharap. Pero sa lagay ngayon, ano na ang plano mo? Halata ang pagiging seryoso sa kanyang tinig at maling sagot ko lang, maaari niya akong saktan. Bagay na mauunawaan ko dahil nag-iisang prinsesa lamang si Lindsay. Kung papayagan niyo ko, nais kong makausap muna si daddy para mahingi ang payo nila. At ano naman ang gagawin mo kung hindi magtugma ang payo nila sa nais ko? Naging sarkastiko ang kanyang tinig at aaminin kong may kaba sa dibdib ko dahil ngayon ko pa lamang nadinig na ganito kaseryoso ang kanyang boses. May sarili po akong desisyon pero nais ko lamang pakinggan kung anong sasabihin nila sa akin. Hindi ko hinihiling na panagutan mo ang anak ko. Hindi ko hihilingin na magpakasal ka sa kanya dahil hindi naman ako ang binuntis mo. Pero sana naman may dala kang bayag pagbalik mo, Gov. Dahil hindi kita titignan sa posisyon mo. Didikdikin kita kahit paikasira ng pangalan ko. Maiganti ko lang ang anak ko. Wika niya sa akin tsaka niya ako tinalikuran. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. At ilang beses na tinanong kung sakali bang pinili ko si Lindsay at ang dalawang anak ko ay wala nga ba akong pagsisisihan. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong hinanap si daddy. Nasa library at nagbabasa. Ani mami, halata ko ang pagiging mataray niya at wala siya sa mood kaya hindi na ako nagtanong pa at dumiretso ako kung saan naroon si daddy. Pagpihit ko ng doorknob, inabutan ko siyang nakaupo sa mesa. Suot ang glasses sa mata habang hawak ang libro na kanyang paborito. Bagaman naroon ang kanyang atensyon, alam kong naramdaman niya ang aking pagpasok. May babalita ka? Ano yun bukod sa magkakaanak ka na? Hindi na nasundan ang hakbang ko dahil sa tanong niyang iyon. Hiwalay na kayo ni Bianca? Dad, saad ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang muling bumukas ang pinto at pumasok naman si Mami, dala ang mainit na kape para kay Daddy. Tumawag sa amin si Bianca, iyak ng iyak at kinukwentong nakipaghiwalay ka na daw sa kanya. Bukod doon, Ma'am, wala na ba siyang kinuwentong iba? Na kaya ko siya iniwan dahil nagpakilala sa akin ng BF niya? Hindi ko alam kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon. Siguro'y dahil may kasalanan kang nagawa sa kanya, tulad na lamang ng pagbuntis mo sa ibang babae. Ani, Mami. Ma'am, hindi ka tanggap-tanggap ang rason nila. They use me. Ginamit nila ako for their own sake. At ano nang plano mo sa buhay mo? May balak ka bang pakasalan ng babaeng nabuntis mo? Hindi mo nga alam kung saan tinubuan ng tenga yon. Giit ni Mami. Kung alam ko lang na gagawin mo yan, sana tinanggap ko na lang yung anak ni Mateo na lang ang pakasalan mo. Tumaas ang aking kilay. Oo, alam kong mali. Ani, Mami. Mali na sa edad mong yan, pakialamanan ko pa ang love life mo. But look, naliligaw ka na ng landas. Kung sino-sino na lang ang kinakasama mo, iho. Siya po yung nabuntis ko. Saad ko na ikinatigil ni Mami. Alin? Sasagot pa sana siya, kaya lang ay nagring na ang cellphone ni Daddy. Dapat talaga'y si Daddy ang kakausapin ko, pero nauna na akong sabunin ni Mami, kaya may ideya na din si Daddy. Yeah, it's me. Ani Daddy sa linya. I-loudspeak mo.
Anang kausap niya sa linya. Arkin, oras na hindi ka dumating bago magdilim, daddy mo ang mananagot sa akin. Isang pagbabanta iyon mula kay Tito Mateo. Matt, what's the meaning of this? Ani daddy, itanong mo dyan sa anak mo. Kunwaring nanunungkulan pero hindi alam kung ano ang tama at mali. Lalo ako nahiya. Wala akong plano na maging manugang siya. Hindi ko alam na tutuklawin niya ako ng patalikod. Nanggagalaiting ani Tito Mateo. Nagulat ako nang agawin ni Mami ang cellphone kay Daddy at kaagad na patayin ang linya. Ang madilim at galit niyang presensya kanina ay unti-unting nagliwanag hanggang ang pagkakasimangot niya napalitan ng pagkakangiti. Anong ngitian yan? Ani Daddy sa kanya. Ang slow mo talaga. Singhal niya kay Daddy. Kung hindi ako nagkakamali, yung magandang anak ni Mateo ang nabuntis niyang gwapo mong anak. Kinikilig na ani Mami. Ang mainit naming usapan kanina, napalitan ng kilig ni Mami. Ano? Maging si Daddy ay nagulat. Opo, si Lindsay nga ang aksidente kong nabuntis. Oh my God! As in O to the M to the G. Malakas na ani Mami. I'm so proud of you. Sa wakas, magre-reunite na ang ating mga pamilya. Kinikilig na ani Mami. Umuso si Daddy na hindi ko naman maintindihan. Sus, baka magre-reunite kayo kasi crush mo siya nung araw. Nakangusong ani Daddy. Kaya pinipilit mo si Lindsay kay Arkin para may dahilan para magkita kayo ni Mateo. Diyos ko naman Archie, magsisenior na lang ang anak natin hanggang ngayon hindi ka pa din nakaka-move on. Singhal ni Mami kay Daddy. Mag-move on ka na, magkakaapo na tayo. Umirap si Mami. Huwag mong ibahin dahil alam ko ang pakay mo, Kendra. Hay nako, isipin mo ang gusto mong isipin basta ako magagayak na para sa pamamanhikan. Masayang ani Mami. Nalaglag ang pangako. Kanina lang ay galit na galit siya sa nabuntis ko tapos heto na siya, pamamanhikan ng sinasabi. Ma'am, hindi pa naman ganoon kalalim yung usapan namin ni Lindsay. Ko-parenting pa lang ang napag-usapan namin. Wika ko habang kami ay nasa kotse. Umaasa ko na maiintindihan niya ako. Doon na yun papunta anak, basta kahit anong mangyari susuyuin natin sila. Huwag ka nang kumontra, mas excited pa yung mami mo sa'yo. Iniisip ko nga kung siya bang ikakasalo ikaw. Ani Daddy, pinalo siya ni Mami. Panay kayo kampihan. Maya-maya lang nakarating kami sa bahay nila Lindsay. Maganda yun at sariwa ang hangin na sumisimoy. Bakit ngayon ka lang? Ito ang bungad na tanong ni Sir Mateo sa akin. Hindi niya alintana kahit na nasa likod ko na ang Mami at Daddy. Mabuti naman ay sumama ka. Anya pa, tsaka tumingin kay Daddy. Tumango naman si Daddy. Pasensya na kung ilang kami dumating. Medyo nagkaroon pa kasi ng maliit na usapan. Ani Daddy. Okay lang, naiintindihan ko. Ani Tito Matt, tsaka tinapik ang balikat ni Daddy. Kendra, how are you? Nilingon ko si Mami na ngayon ay parang kilig na kilig habang nakatingin kay Tito Matt. Okay naman, actually, hiyang-hiya nga ako. Pumasok na tayo sa loob at doon magkwentuhan. Kaagad na kinuha ni Daddy ang kamay ni Mami para yayain papasok sa loob ng bahay. Minostra ako ni Tito Matt na pumasok na. Kabado ko sa totoo lang at ngayon ko lang naranasan ng ganitong takot. Inabutan namin na nasa hapag na sina Lindsay at seryoso at maamo niyang muka ang bumungad sa akin. Lindsay point of view. Umangat ang kilay ko nang makita ko ang buong pamilya ni Arkin. Kinausap na ako ni Daddy at Mami sa kung ano nga ba ang balak namin sa mga bata. Ayokong lumaki na wala silang ama. Ngunit ayoko din naman na ipilit ang aking sarili sa kanya. Nakangiti ito't gwapong-gwapo nang maupo sa hapagharap namin. Nagmano pa siya kay Lola. Hello po, good evening Lola. Lola, at kailan pa kami naging magkapatid? Angal ko sa aking sarili. Salamat po sa paunlak sa gabing to. Anya pa na para bang wala ako dito. Nginitian naman siya pabalik ni Lola. Anong ginagawa mo dito? Pigil ko sa kanya. Bakit kasama mo pa yung magulang mo? Nagpasama ako. Medyo mabigat ang problema ko eh. Hindi ko nga alam kung tatanggapin mo ko bilang asawa mo. Kusang nalaglag ang aking panga. Wala naman talaga tayong usapan na magkakapangasawahan tayo. Nakangusong saad ko. Ngayon meron na. Anya kaagad na walang pagdadalawang isip. Alam na ng family ko na magkakababy na tayo. Bukod doon,
ikaw din ang gusto nilang maging daughter-in-law. Kumaway sa akin ang mami niya na talaga namang ngiting-ngiti. At ikaw, usisa ako. Tinatanong mo ko kung gusto kitang mapangasawa. Hindi na ako kumibo at inantay na lang ang sagot niya. Mag-aalala ba ako sa iyo kung hindi? Saad niya na ikinatawa ng lahat ng naroon. Iha, sorry kung malilate ka ng info. Pero kasi ikaw sana ang gusto kong pakasalan ng anak ko noon pa man. Kaso lang hindi ako nakikialam dito kay Arkin at nasa tamang edad naman na. Hindi ko naman alam na ikaw pala talaga ang nabuntis niya. Anang mami niya. Clueless ako sa pinag-uusapan nila. Kaya wala pa akong naintindihan. Hanggang sa dugsungan nila iyon at ikwento ang mga bagay-bagay na magkokonek sa amin ni Arkin. Tumikhim si Daddy. Hindi kita tatanungin tungkol sa kung ano nga bang nais mo mangyari. Seryoso pa din si Daddy. Bumaling siya sa akin. Anak, ano bang nais mo? Kinakabahan ako sa tanong ni Daddy. Sa totoo lang ay kinausap niya na din ako tungkol dito. Pero wala akong maayos na naisagot dahil kahit ako natatamemi pa sa ngayon. Hindi ko din alam ang takbo ng isip ni Arkin kaya hindi ako makapagdesisyon. Actually, nandito po ako para hingin sana ang kamay ng anak niyo. Lahat kami ay nagulat pati ako. Hindi ko inaasahan ang bagay na iyon na sasabihin ngayon ni Arkin. Hindi ako nabibigla. Ayoko lang mawala ang oportunidad na ito, Tito Matt. Lalo na ikaw, Linsay. Huwag mong isipin na dahil dito sa responsibilidad na nakapatong sa akin dahil sa batang nasa sinapupunan mo. Kung susumahin, kaya kong huwag panagutan yan dahil kaya ko pa din silang bigyan ng maayos na buhay. Pero kasama ka sa pinipili ko. Aba iho, dahan-dahan ka sa pananalita mo, nandito ako. Nakangiwing ani Daddy. Walang nagsalita matapos noon, ngunit umugong ang malakas na pagtawa ni Lola. Sinasabi ko na nga ba't kayo pa din sa huli? Mga pakipot pa kayo. Mateo anak, tandaan mong hindi ang tao, panahon o kahit ang masasakit na pagdadaanan ng susubok sa malalim na ugnayan ng dalawang puso na handang harapin ng lahat. Mom, asik ni Daddy pero tumawa na naman si Lola. Mateo, ano bang nais mo? Kami nitong si Archie at talagang nais namin na maikasalang dalawang yan. Anang mami ni Arkin. Sa pagkakakapa ko may damdamin ng dalawang yan para sa isa't isa. Panangiyak sa akin itong si Linsay dahil ayaw niyang panindigan siya ni Arkin nang dahil lang sa responsibilidad. Ani Lola na ikinahiya ko ng husto. Linsay, tawag sa akin ni Daddy at marahan naman akong tumingin sa kanya. Mahal mo ba iyang si Arkin? Tumingin ako kay Mami at tumango siya na para bang kahit ano ang maging desisyon ko, suportahan pa din ako. Dad, opo. Nahiya ako. Ngising-ngisi na si Arkin ang tignan ko. Namumula pa ang pisngi ko dahil sa hiya. Malapit lang siya sa kinauupuan ko. Halos katabi nga lang. Napabuntong hininga si Daddy. Ano pang magagawa ko dito? Dapat ay sisermonan ko muna ang anak niyo eh. Ani Daddy at ang kausap niya ay ang magulang ni Arkin. Napakatagal na panahon kaming magkasama. Di niya man lang sinabi sa akin na may ginawa siyang ganito sa anak ko. Ani Daddy, palibhasa hindi niya nga alam na lasing kami ni Arkin kaya ito nangyari. Isang tabi mo na yan. Ang mahalaga ay mabubuo na tayo bilang isang pamilya. Ani Tita Kendra. Pamilya your face. Mahina ngunit dinig kong angil ni Tito Archie. Naniniwala ka na ba sa tadhana? Tanong ko kay Arkin nang lumabas kami. Nadinig ko ang matunog niyang pagngisi. Oo, hindi ko din alam nakakaalala ko sa'yo. Nade-develop na pala yung feelings ko. Umiiling na Anya. Nahanap na kita at kakaalala ko ng responsibilidad ko sa'yo. Kabilang ka na pala sa responsibilidad na nais kong saluhin. Pumuesto siya sa likod ko at niyakap ako habang hawak ang medyo may kalakihan ko ng tiyan. Komportable na ako sa kanya kaya siguro hindi na ako nag-aalangan sa kanya. Malaki din ang inambag ni John. Kung pwede gusto ko siyang maging ninong ng mga anak natin. Inambag? Saan? Tumaas ang kilay niya. Kinausap niya si Mami at Daddy bago siya pumunta ng Palawan. Nagdrama siya sa kung anong pinagdadaanan mo. Naglalasing ka daw. Ako? Hindi ah. Tanggi niya. Natawa ako. Sinabi nga ni John yon para pumayag sila Daddy na makausap kanila. Ang walang ya talagang yun. Angil ni Arkin. Maya-maya ay ngumiti na lang siya at mas hinigpitan ng yakap sa akin. Siguro na satisfied din siya sa nangyari sa tulong ni John.
Pasado 10:00 na nang umuwi sila Arkin sa kanila. Bagaman may kanya-kanya na kaming plano, hindi pa rin pinayagan ni Daddy na matulog si Arkin dito sa bahay. Tanging sweet message lamang ang naging paalaman namin ng gabing iyon bago matulog. Kinaumagahan, maaga ako nagising. Ramdam ko ang mga titig ng mata na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya naman dahan-dahan kong minulat ang mata ko at mukha nga kaagad ni Arkin ang bumungad sa akin. "Good morning, gorgeous." Nakangiting bati niya sa akin. Nakatitig siya sa mukha ko habang ako nanatili sa aking higaan habang nakatingin din sa kanya. "Anong meron? Bakit ang aga mo?" Confident na tanong ko habang nakangiti. Dahil siguro sa alam kong gusto niya rin ako, kaya naman ganito kalakas ang loob ko na magtanong sa kanya. Imbis na sumagot siya, tumayo siya mula sa kinuupuan niya, tsaka siya naglakad malapit sa kama at naupo. Dahan-dahan siyang yumuko, bagay na kinagulat ko naman. Kasabay noon nang dampian niya ako ng halik sa labi. "Tara na, bangon ka na. Meron akong sorpresa para sa'yo." Masuyong niya. Inalalayan niya ako pabangon. Ayoko namang lumabas ng ganito ang itsura ko, kaya naman nagasikaso ko ng aking sarili. Pumasok ako sa CR para maghilamos. Paglabas ko, prente pa rin siyang nakaupo sa kama habang nakapadikwatro ang mga paa. Ngayon ko lang napansin ang beige na Amerikanang suot niya. Ang gwapo. Dahil masyadong abala ang atensyon ko sa kanya, huli ko nang napansin ang bouquet ng bulaklak na naroon sa kanyang gilid. "Para kanino yan?" Patay mali siyang tanong ko. Umisi siya na para bang inaasar ako. "Wala naman na akong ibang susuyuin maliban sa'yo." "Di para sa'yo?" Umikot ang mata ko. Tumayo siya habang nananatiling nakasuksok ang dalawang kamay niya sa magkabila ang bulsa ng pants niya. Humakbang siya palapit sa akin kaya hindi ako nakahakbang palusong. Sa halip ay napaatras pa nga ako. Na-corner niya ako. "Ano bang ginagawa mo?" Nakagat ko ang labi ko sa hiya. Kung alin yung nakaasikaso na ako ng sarili, doon pa ako nahiya. Hinagkan niya ang aking labi. "Inulit ko lang. Tinignan ko kung nagiba ng lasa." Anya kaya pinalo ko ang dibdib niya ng marahan. "Panay ka talaga kalukuhan." Umiwas ako takmang pupunta sa closet ko pero hinila niya ako pabalik at mainit na binigyan ng halik. Iyong halik na naramdaman ko noon sa kotse bago pa man may namagitan sa amin. "I miss those lips." Anya ng bitiwan, bagay na nagpapatibok ng husto sa aking puso. Hindi na ako nakapag-isipan ng maayos nang mabilis na naman niya akong hagkan. Puno iyon ng panunuyo pero hindi ko na maipaliwanag pa isa-isa dahil habang patagal ng patagal, dumidiin na yun ang dumidiin at nadadala na ako ng sobra. Naglalakbay ang kamay niya sa likod ko at kung saan-saan. Nangihina ang tuhod ko hanggang mabilis na binitiwan ni Arkin ang labi ko. Bago pa ako kapusin ng hininga. Kapwa pareho kaming naghahabol sa paghinga. "Mahal kita." Masuyong niya habang nakasandal sa noo ko ang noo niya. "Mahal nga kita." Anya pa pero tinawanan ko lang siya. "Hindi ka ba naniniwala?" "Naniniwala?" "Eh bakit hindi ka sumasagot?" Nakangiwing aniya na ikinatawa ko na naman. "Sinagot na nga kita kagabi pa. Hindi ako papayag na pakasalan ka kung hindi kita mahal." Ang dami mong ano?" Anya tsaka pinisilang ilong ko. "Magbihis ka na't lalabas na ako. Hintayin kita sa labas." Anya kaya tumango ako. Mabilis ko lang tinapos ang paggagayak ko, tsaka ako lumabas at inabutan nga doon si Arkin na matyagang nag-iintay sa akin. Inalok niya ang kamay niya sa akin at tinanggap ko naman iyon. Inalalayan niya pa ako habang pababa kami sa hagdanan. Akala ko nga siya lang ang nandoon, pero nagulat ako nang makita ko sa labas sina John at Doktora Minerva, pati na ang ilang malalapit kay Arkin kasama ang buo niyang pamilya. Pati ang bahay namin ay puno ng dekorasyon. Animoy may espesyal na okasyon ngayon. Nilamon ng malakas na romantic song ang kabuuan ng lugar. Napatingin ako kay Arkin at wagas ang pagkakangiti niya sa akin. Naglakad na naman kami hanggang sa tuluyan kaming makalabas. Dama ko ang bawat lyrics ng kanta na humahaplos sa puso ko at para bang dinedicate talaga iyon para sa aming dalawa ni Arkin. Lahat ng pares ng mga mata nakatanaw lamang sa amin. Nang makalabas kami, doon ko malinaw na nakita ang nais na sabihin sa akin ni Arkin. Iyon ay ang mga katagang, "Will you marry me?" Nakalagay iyon sa malaking banner, malapit kila mami at daddy at sa kanyang magulang.
Alam ko hindi kita opisyal na naalok kagabi kung gusto mo nga talaga akong pakasalan o hindi. Kaya naman gusto kong kuhanin ang pagkakataong ito, Linsay. Para opisyal mong masabi sa harap ng maraming tao na ako ang pinipili mo na maging kapareha hanggang sa huling buhay mo. Hindi ko alam kung naririnig ba iyon ng ibang tao, pero alam ko sa puso ko na kaming dalawa ay nagkakaintindihan. Alam kong nahingi ko na din sa pamilya mo ang kamay mo. Hihingin ko ang kamay mo sa buong pamilya mo. Pero hindi pa rin ako nasatisfied doon hanggat hindi ko naririnig ang sagot mo. Linsay, sa'yo ko lang itutuon ang atensyon ko pati na sa magiging anak natin, ang buong pagmamahal ko. Nakatitig siya sa akin habang sinasambit iyon. Nakangiti lang rin ako sa kanya at nakikinig. Wala akong masabi, tanging alam ko lang ay mahal ko siya at mamahalin pa ng pabalik. Gusto kitang makita sa bawat pagising ko. Gusto kong ikaw magdadala ng lahat ng mga anak ko. Kaya tatanungin kita, Linsay, will you marry me? Anya. Hindi ko napigil ang sarili ko na maging emosyonal kasabay ng sunod-sunod na pagtango ko. Tumulo ang aking luha. Oo, yes, I will marry you. Hindi ko akalain na ang gabing pagkakamaling iyon ay ang siyang magiging daan para magkaroon ako ng isang katulad ni Arkin. Isinuot niya sa kamay ko ang singsing na hawak niya tsaka niya ako mahigpit na niyakap. Alam kong pagkatapos ng sagot kong ito ay panibagong kabanata na naman ng aming buhay ang aming haharapin. At ngayon pa lang, hinahanda ko na ang sarili ko dahil siya ang aking pinili. Sus, patampo-tampo pa kayo, magkakaaminan din naman pala kayo Ani John na talaga namang kumuha ng sarili niyang spotlight. Kasalanan mo talaga lahat Ani Arkin kahit kaming tatlo lang ang nagkakaintindihan. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Hindi din naman kami gano'n na nagmamadali ni Arkin sa kasal namin dahil mas pinaghandaan namin ang panganganak ko sa kambal namin. Sa bahay na rin nag-i-stay noon si Arkin para alagaan ako habang sila mami at daddy naman ang pansamantalang humawak sa business namin. Umaga noon at kakagising ko lamang. Wala na si Arkin sa tabi ko kaya naman bumangon na ako. Tatayo na sana ako mula sa kama nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko. Kumunot ang noo ko. Tatawagin ko na sana noon si Arkin kahit sarado pa ang pinto. Sakto naman na pumasok na siya ng kwarto. Bakit ganyan ang itsura mo? Nakangiti pa siya habang nakatingin sa akin kaya lang ay talagang hindi ko maipinta ang mukha ko. Manganganak na yata ako. Nagbutil-butil na ang pawis sa noo ko. Sobrang sakit. Arkin, masakit na. Kaagad na nabura ang kanyang pagkakangiti at napalitan iyon ng pagkataranta. Anong gagawin ko? Anya pero hindi na ako makapagsalita dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin at walang dalawang sabi na binuhat niya ako. Tinawag niya din ang mami at daddy na mukhang wala sa bahay kaya ang ending kaming dalawa na lamang ang nagpunta sa hospital. Saglit na lang, konting tiis na lang. Pagpapakalma niya sa akin habang patuloy ang pagtulo ng aking pawis. Pagdating ng hospital ay kaagad kaming sinalubong ng mga nurses. Dinala nila ako kaagad sa ER dahil pumutok na din ang panubigan ko. Sunod-sunod ang pagmumura na nadidinig ko mula kay Arkin habang pinapasok na ako sa ER. Sir, kumalma po kayo. Si ma'am nga kalmado lang. Wika ng nurse sa kanya. Gusto kong matawa na ewan kaya lang masakit talaga ang tiyan ko. Maya-maya pa'y nadinig ko na ang tinig ni John. Oh, bakit pawis na pawis ka? Ani John sa kanya. Manganganak na si Linsay. Kabadong sagot ni Arkin nang tumawa naman ng malakas si John. Malamang buntis. Huwag mo kasing buntisin para hindi manganak. Sarkastiko nga ni John na ikinatawa pa niya. Huwag mo kong ganyanin. Mamamatay na ako sa pag-aalala dito. Sige na ako nang bahala. Dinig kong ani John. Anong ikaw ang bahala? Manahimik ka nga dyan. Giit ni Arkin. Si Doktora Minerva ang tawagin mo hindi ikaw. Wala akong tiwala sa'yo. Di ko na alam kung ano pa ang sumunod na mga nangyari dahil masyado nang humihilab ang tiyan ko. Nakita ko na lang si Doktora Minerva na nasa tabi ko na. Naiwan sa labas si Arkin at si John. Marahan ang mga utos ni Doktora Minerva para mas mapadali ang panganganak ko na sinunod ko naman kahit na nahihirapan. Hanggang sa matagumpay kong marinig ang iyakan ng dalawa kong anak. Para ako nabunutan ng tinik ng mga sandaling yun. Ligtas ako at ligtas kong nailabas ang aking mga anak. Hindi ko alintana kung gaano kasakit ang aking nararamdaman sa aking pisikal.
dahil mas inaalala ko kung ano bang itsura ng mga anak ko. Inilapag yun ni doktora sa dibdib ko at doon ko nakita ang kanilang mga anghel na muka. Congratulations! Nakangiting bati sa akin ni Doktora Minerva. Ibinaba niya ang kambal sa tabi ko. Pinagmasdan ko ang 2 baby na matagal kong dinala sa tiyan ko. Mas malaki ang nakuha nila kay Arkin kaysa sa akin, lalo na ang parting mata at ilong. Samantala sa akin ay tanging hugis lamang ng mukha ang nakuha at ang porselana kong kulay. Anong pangalan nila? Ani doktora sa akin. Eros Achilles at Zero Arkin. Napaka-unique pero nandun pa din ang pangalan ni Gov. Ani doktora. Ayos kaya pala ayaw pakawalan kasi doble pa lang talaga. Napalinga ako kay John na nasa loob na pala. Palibhasa kasi mahina ka, huwag mo kong ipares sa'yo. Matapang na ani Arkin, mukhang napawi na ang pangamba at takot niya. Magkaiba ang mahina sa mapili. Hindi ko kasalanan kung hindi nag-work ang relasyon namin ni Doktora Minerva. Aware naman siya na hindi kami fit para sa isa't isa. Napaikot na lang ang mata ko. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si John para sabihin ang mga bagay na iyon harap-harapan sa babaeng tinutukoy niya. Makakarma ka din, tandaan mo yan. Wika ni Arkin. Mukhang tama nga si John na baliwala lamang ang ganoong biruan para kay doktora. Sa halip tuloy na makaramdam kami ng awkwardness ay nagtawanan kaming 4 sa kwartong iyon. Hindi ko pa masyadong kilala si John kaya wala akong ideya sa kung ano ba siyang klase kapag nagmahal. Sa dami din ng effort na nagawa niya sa amin ni Arkin, napalapit na siya sa aming talaga. Kaya naman aabangan ko kung saan magtatapos at kung sino nga ba ang babagay sa isang John Gizmo.